Bagong lahat, luma muna. So nagtataka yung iba mga fans kung bakit binangko si LaMelo Ball ng halos buong fourth quarter nung last game nila sa NBA Cup versus Brooklyn Nets. Nasa 3 minutes lang nun si LaMelo sa last quarter. Hindi na rin siya pinasok nung crunch time. Kaya yung mga fans humihingi ng paliwanag sa coach ng Hornets. Ang sinabi naman ni Coach Charles Lee, kaya nila binench si LaMelo ay dahil nakita nilang nag-i-struggle talaga. Kasi magtataka ka talaga sa mga foul at turnover na nakukumit nun ni LaMelo Ball. First time din ngayong season na biglang bumagsak sa isang game si LaMelo. Mapapakamot talaga sa ulo yung iba dun. Masama ata din yung pagkakagising. Mas better lang din si Trayman nung game na yon sa Nets kaysa kay LaMelo. Kaya siya yung nilagay na kapalit. Si Trayman nasa 19.6 assists, 4 out of 6 sa 3-point area at 5 points nung last quarter. Ang mga fans nagtataka din kung bakit hindi ibinalik si LaMelo nung last shot sa 5 seconds. Lamang ng tatlo nun ang Brooklyn. Hindi rin pinasok si LaMelo na top 5 clutch player. Sa buong game kasi nasa 12 points, 5 assists, 4 na turnover, 23% sa field, 4 na foul at meron lang din 3 out of 8 sa 3-point area. Kung sa last shot din ng Hornets, ibibigay yung sa tatlong player, si Brandon Miller, Trayman at Miles Bridges na maganda yung percentage sa 3-point area versus Nets. Para sa isang star player na nag-struggle na ibe-bench ng coach, hindi talaga makakapaniwala ang mga fans nun. Ang sinabi pa nga ng iba sa comment, kaya binench si LaMelo ay dahil din sa naging comment niya nung game versus Bucks na pinagmulta siya ng $100,000. Nung napagmulta siya noon, may laro pa sila sa Cavaliers pero umiscore pa rin siya noon ng 31 points. Yung ibang comment naman, nagpatalo di umano ang Hornets kaya binangko si LaMelo para sa number 1 pick. Hindi kasi sila yung worst team sa NBA ngayon, yung Sixers at Wizards. Pero di umano, gusto pa rin maging eligible ng Hornets sa number 1 pick. Actually, yung sinabi na to may basihan pa dahil magiging eligible lang ang Hornets sa number 1 pick kung hindi sila papasok ng top 8. Kung nanalo kasi doon ng Hornets, papasok sila ng top 10 at didikit sila ng top 8. Kaya sinabing rig yung naging laro ni LaMelo. So hindi ko sinasabing totoo yun. Ang sinasabi ko lang may basis yung comment niya. So ibig sabihin para makapag-stay ang Hornets sa top pick or kahit sa potential lottery pick, kailangan nilang hindi pumasok ng top 8. Dahil si Cooper Flag pa naman, dominant pa rin habang nasa Duke, hindi pa bumababa ang expectation sa kanya. Kaya lalo tuloy siyang inaabangan ng ibang mga team sa NBA para sa draft. So tulad na lang nito, yung sinabi ko kaninang worst team, Wizards at Sixers. So ito yan, hindi realistic na mag-tank yung Sixers dahil mayroong Paul George, Embiid at Tyrese Maxey. Parang wrong timing at hindi rin magandang mag-tank sila ngayon, pero kung isasakripisyo nila yung season na to para maisalba naman yung 3 to 4 years, ito yung kontrata kasi ng tatlong player. Dahil sa report si Embiid, posible nang mag-decline yung laro or magtuloy-tuloy na ang pag-decline ng laro niya dahil meron na siyang limitation. So nakita dating nagsusuot ng knee brace si Embiid dun sa na-injured niyang tuhod na naoperahan. Hindi rin komportable si Embiid na may suot na knee brace. Ang report doon, posibleng magaya si Embiid kay Kawhi na merong chronic knee injury. Hindi na mawawala yung injury ni Embiid sa tuhod at babalik lang ng babalik. Katulad na nangyari kay Kawhi. After niyang magkaroon ng injury noong 2021, pabalik-balik na yung injury niya sa tuhod at hindi na siya naibalik sa dati. Hindi rin dinideclare ng Sixers kung ano ba talaga yung status ng injury ni Embiid. Ang sinabi lang doon, injury management. Ang ginagawa kasi dati ni Embiid, kahit meron siyang injury, naglalaro pa rin siya. Nagkaroon na nga siya dati ng mild fracture sa tuhod pero nilaro pa rin niya yung playoffs. Ito yung prior ma-injury si Embiid noong nakarang taon. Ang sinabi pa noon, hindi maglalaro si Embiid ng back-to-back game. Yung sinabi naman ng Sixers, okay na si Embiid, walang setback. Ito pa yung paiba-iba yung statement nila na sinabing okay na si Embiid tapos sasabihin nasa injury management. Nung inimbestigahan pa ng NBA yung statement ng Sixers at ni Embiid na confirm nilang hindi pa talaga okay si Embiid para makapaglaro talaga ng full season at walang na-violate doon na rule ang Sixers, pati na rin si Embiid. Na kung magtatank ngayon ng Sixers dahil sa health status ni Joel Embiid, may chance naman nila makuha si Cooper Flag next draft at pwede pa rin nilang maituloy yung tinatawag nilang the process na tinapos na rin naman kay Embiid.